Kaya ang topic po natin ngayong umaga ay tuloy-tuloy na pagbabago. Sabihin mo nga sa iyong katabi, tuloy-tuloy na pagbabago. Bagong taon naman po ngayon, di ba? At sabi ko nga, sa pagpasok ng 2024, ang dami pong mga ano dyan yung anong tawag po doon, New Year, hindi ba alam kung talagang may solusyon. Kasi ano lang po yun At sabi ko nga sa buhay po ng tao, ang dami din pong mga kaisipan na inilagay sa kanila pong mga isip. Yung iba, para daw sumwerte, ay magsuot daw po ng bilog-bilog. Diba? Yun po yung mga kaisipan ng iba. Yung iba naman po na medyo maliit, lumundag, para lumaki daw. Tapos yung iba naman, kinakailangan madami daw po handa, para daw po sa isang taon ay madaming handa. So, may mga iba't ibang kaisipan. Subalit isang bagay ang paniniwala po natin. Lahat ng bagay ay biyaya lamang po ng Diyos. Amen! Kaya ngayong umaga, pag-awalan po natin yung tuloy-tuloy na pagbabago. So, basahin po natin yung ating talata sa 2 Corinthians 5:17. Ang sabi po dyan, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Sabihin mo sa iyong katabi, bago na tayo. Yun po kasi talaga yung sinabi ng Bible, di ba? Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito ay napalitan na ng bago. Kapag yung tao nakipag-isa sa ating Panginoong Jesus, siya po ay napalitan na po ng isang bagong nilalang. So, ang tanong po doon, Pastor, na nakipag-isa na po ako sa Panginoon, bakit ngayon mayroon pang hindi nababago sa aking buhay? So, yun po yung dapat po nating bigyan ng kaunawaan kung paano tuloy-tuloy po yung salitang pagbabago. Kasi sabi ko nga sa buhay ng isang tao, hindi ko mo kayo tumanggap ka sa Panginoon Jesus, automatically 24 hours na bago ka na ng lahat ng sistema ng iyong pamumuhay. Kasi may dati kang buhay, di ba? So, napakalaga na malaman natin yung mga bagay na dapat po natin gawin upang tuloy-tuloy po na pagbabago. Una, sa ating pong kaisipan. Alam niyo po ba yung kaisipan po natin, ito po yung pinaka-giya ng ating buhay. O sabi nga po ng iba, ito daw po yung sa isang naglalayag, ito daw po yung ating kompas ng buhay na nagpapatakbo kung saan po tayo patutungo. Kaya sabi dito ng ating pag-aaral, sabi nga sa kaisipan. Kaya binanggit po ng Biblia kung bakit napakahalaga yung ating pong kaisipan. Sa aklat po ng Matthew 13, ito po isang talinhaga, sabi niya, kapag ang isang tao ay nakikinig ng mensahe tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi naman niya iyon inuunawa, siya ay katulad ng binhing na laglag sa daan. Dumating ang masama at agad inaalis sa kanyang isip ang mensaheng kanyang napakinggan. So, ito po ay isang talinhaga na binanggit ng Bible. Kapag po talaga yung tao nakikinig ng salita ng Diyos at hindi po niya ito lubusan inunawa, nandun po talaga yung kaaway na ang sabi dito ng Biblia, agad inaalis sa kanyang isip ang mensahe ng kanyang napakinggan. Kaya mapapansin po natin yung mga tao, paglabas pa lang ng church, tanungin mo, ano ba yung message kanina? Ano nga ba? Napasin niyo ba yun? Kasi ayaw po ng kaaway na yung mensahe ng Diyos may tanim sa ating kaisipan. Bakit? Kasi kapag naitanim ang mensahe ng Diyos sa ating kaisipan, ito po ay ipapamuhay natin bilang isang mananampalataya po ng Diyos. Kaya pasinin natin, sa tagal na po na dumadalo po ng isang tao, dahil hindi po na itatanim sa kanyang kaisipan yung salita ng Diyos,
konting problema lang, konting pagsubok lang, konting sitwasyon lang na naganap sa kanyang buhay, madali po siyang manghina, madali po siyang sumuko, madali po siyang mawala ng pag-asa. Bakit? Wala po kasing salita ng Diyos na nakatanim sa kanyang kaisipan. Pero pasinin natin, yung mga taong madaming naitanim na salita ng Diyos sa kanyang kaisipan, siya po yung taong matibay, siya po yung taong matatag, siya po yung taong lumalago sa buhay pananampalataya. Di ba sabi po ng mga matatalinong tao, ang katalinuhan ay isa daw pong malaking kayamanan. Amen. At ang katalinuhan, ito daw po ay kapangyarihan. Kasi madami pong naitanim sa kanila pong kaisipan. Kaya tayo bilang mga mananampalataya naman po ng Diyos, napakahalaga na napakaraming naitanim sa ating kaisipan na salita po ng Diyos, mga pangako ng Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. Upang sa paglalakbay po natin dito sa ibabaw po ng lupa, hindi tayo maligaw po ng landas. Hindi tayo madaya po ng kaaway. Kasi alam po natin kung ano yung tama at mabuti at kalugod-lugod sa paningin po ng Diyos. Amen! Yan po ay binanggit po sa Romans 12. Sabi niya po dito. 12:2. Sabi niya dyan, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundo ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti at kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Sabi niya dito, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip. Alam niyo po, habang po kasing nakikinig ka ng salita ng Diyos, nagbabasa ka ng salita ng Diyos, binabago ng Diyos yung ating pong kaisipan. Kasi nung bago tayo born again, o tumanggap sa Panginoon, ang daming maling kaisipan na nailagay sa ating kaisipan. Tama po ba? Halimbawa, nung tayo di pa mananampalataya ng Diyos, ang daming mga sinasabi po nating pamanhiin, mga maling palatuntunan ng buhay, di ba? Sabi ko nga, dahil po sa yung tao, bukas yung kanilang kaisipan sa pagbabago, nababago na din po yung takbo ng kanilang buhay. At nababago na din po yung kanilang pamumuhay bilang isang tao. Kasi may mga panibagong natatanim sa kanilang kaisipan. Di ba dati sa patay na lang? Ano po yung kaisipan ng tao noong unang panahon? Huwag maliligo. Ngayon, nabago yung kaisipan, naliligo na. Di ba? O, pagka po Holy Week, ano po yung unang panahon? Ano po yung kaisipan po ng mga matatanda? Huwag kang iigib, sabi niya ng Huwebes hanggang Biyernes. May dugo. Ngayon, nabago yung kaisipan ng mga tao. Pagka Huwebes hanggang Biyernes, nasaan? Nasa swimming pool. Nasa dagat. Bakit? Nabago po yung kanilang kaisipan eh. Tama po ba? So, mas lalo na dapat sa buhay pananampalataya sa Diyos. Alam natin yung sabi dito ng Bible, ulitin ko lang, sabi niya dito, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Habang po kasing nababago yung ating kaisipan sa salita ng Diyos, nalalaman po natin yung kalooban ng Diyos. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti at kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Kagaya po natin, dati di naman po tayo dumadalo tuwing Sunday. Dahil nalaman po natin ito yung mabuti at ganap na kalooban ng Diyos, ginagawa po natin ngayon. Tama? Amen. Dati din naman po tayo nagkakaloob sa gawain ng Diyos. Kasi sayang, di ba? Pero okay, nalaman mo, ito pala yung susi upang patuloy kang pagpalain ng Diyos. So, ginagawa po natin ito. So, dati hindi naman po tayo nagsisiyon ng gospel. Dahil nalaman po natin ito yung mabuti at kalugod-lugod sa Diyos, ginagawa po natin ngayon. So, ang dami po mga bagay na ginagawa po natin na hindi natin ginagawa noon dahil alam natin ito yung mabuti at kalugod-lugod sa kalooban ng Diyos. Kaya napakahalaga yung ating kaisipan, patuloy nating tamnan ng salita po ng Diyos. Kasi ang mundo, sabi nga ng mga salita ng Diyos, yung mundo, pasama po ng pasama. Yung tao na hindi
kumikilala sa Diyos. Ang sabi ng Bible, yung mga tao ay patuloy na magpapakasama at patuloy na gagawa ng masama. Yung mga taong nakakilala sa Diyos at sumasamba sa Diyos, sila po yung mga taong mabuti at magpapakabuti pa sa kanilang mga pamumuhay. Yan po yung binigay ko sa Revelation. Sabi niya, ang matuwid ay magpapakatuwid, ang banal ay magpapakabanal, ang liko ay magpapakaliko, ang masama ay magpapakasama. Kasi kung ano lamang po yung nakatanim sa kaisipan ng tao, yun po yung kanyang gagawin. At kapag yung tao hindi po nakakapakinig ng salita ng Diyos, ang pinakinggan mo lang yung media, yung pinanonood mo lang yung television, saka po yung internet, mapupulyot po yung ating kaisipan. At sabi nga ng mundo, yung mundo, konting tama, konting mali. At kung minsan, yung mali, nagiging tama. Tama po ba? Pero sa Diyos, iba. Sabi ko nga, kaya po ibinigay po sa atin yung salita ng Diyos upang maging gabay po natin, maging patnubay po natin upang patuloy tayong lumakad at mabuhay sang-ayon sa salita po ng Diyos. Kaya sabi ko nga, kung noon, ito pa lang yung level ng pagbabago mo, dapat ngayon 2024, nagtataas po yung level na nababago sa takbo ng ating kaisipan. Amen! Amen. Kasi, lagi po natin sinasabi, yung kaisipan napakahalaga sa buhay ng tao. Kasi, dyan po yung battle. Na-experience po ba natin yon? Na sa ating kaisipan, na dyan po yung battle. Na, ano ba yung gagawin ko? Yung bang ibinubulong ng Diyos o yung pong ibinubulong ni Satanas? Nandyan po yung battle eh. Ewan pa lang po kayo kung hindi po kayo dumadaan na sa ganung sitwasyon. Na kung minsan, pumapasok po yung magandang kaisipan, pumapasok din po yung maling kaisipan. Kaya napakahalaga na may salita ka ng Diyos na ito po yung maggagabay po sa atin upang tayo lumakad at mabuhay ng nakalulugod at ganap na kalooban ng Diyos. Amen? Sabi ko nga, this year, sikapin po natin na kung dati yung kaalaman mo lang sa Bible ay John 2:16, dagdagan po natin. Amen. Para yung paglakad natin talagang maayos. Kasi madami kang alam na salita ng Diyos. At sa Bible, sabi nga natin, wala kang itatanong sa buhay mo na hindi po sasagutin ng Biblia. Lahat ng itatanong mo, may sagot po yung Bible. Kung paano ka mabuhay bilang isang tao na nilalang ng Diyos. Kung ikaw ay isang bata, kung ikaw ay isang kabataan, kung ikaw ay isang magulang, kung ikaw ay isang biyanan o manugang, wala kang itatanong sa Bible na hindi po tayo sasagutin. Amen? Kaya mahalaga, may tanim po ito sa ating kaisipan upang alam po natin yung tama at mabuti at kalooban ng Diyos. Hindi po tayo kagaya po ng mga hindi po nagbabasa ng Bible. Halimbawa, sa mga kabataan ngayon. Kalayo po ng kabataan noon, sabi po nila. Pero tayo dapat bilang mga mananampalataya ng Diyos, yung sistema pa rin po ng buhay natin, kung ano po yung sinasabi ng salita ng Diyos. Amen. Amen. Kung nakikita natin yung mga kabataan na hindi mananampalataya, hindi po sila magalang sa magulang, tayo po bilang mga mananampalataya ng Diyos, maging magalang po tayo sa magulang. Dahil ang pangako ng Diyos, sabi po doon, ikaw ay giginhawa at lalawin pa ang iyong buhay dito sa ibabaw ng lupa. Kung ikaw naman po ay magulang, ang sabi ng Bible, palakin mo yung anak mo sa disiplina at salita po ng Diyos upang mabuhay po siya ng mabuti. So, alam po natin yung Bible. Kaya napakalaga sa isip mo, sa buhay natin, alam natin yung salita ng Diyos. Amen! Kaya this year, 2024, para tuloy-tuloy po yung pagbabago, yung ating kaisipan ay patuloy po nating tamnan ng salita po ng Diyos. Yung isa-isip po natin, yung kalooban po ng Panginoon. Kaya sabi po dito, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Kasi habang hinahayaan mo yung Diyos na baguhin po niya yung kaisipan mo, mababago yung takbo ng ating buhay.
At lagi pong sinasabi ng Bible, yung kaisipan ng Diyos ay laging mabuti at makakabuti sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Kaya yun po yung maging palatutunan po natin. Una, nandun po yung patuloy na pagbabago ng ating kaisipan. Pangalawa, yung ating pong paningin. Kaisipan, paningin sa buhay. Paano po ba natin tinitingnan ito 2024? Sa buhay po natin, maganda po ba? O pangit, magulo, o walang pag-asa? So napakahalaga po ng paningin natin sa buhay. Nasabi po dyan, sa Matthew chapter 6, sabi niya, ang mata ang ilaw ng katawan. Kung malinaw ang iyong paningin, mapupuno ng liwanag ang iyong buong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong paningin, mapupuno ng kadiliman ang iyong buong katawan. At kung ang ilaw mo'y madilim, ikaw nga ay tunay na nasa kadiliman. So napakaganda yung binanggit dito ni Jesus. Sabi niya, ang mata ang ilaw ng katawan. Kung malinaw ang iyong paningin, mapupuno ng liwanag ang iyong buong katawan. Totoo naman, di ba? Kasi ninalaw po natin sa literally. Kapag malabo na yung mata mo, nakakailangan ka na sa salamin, di ba? Para lumiwanag. At least maganda pa, may solusyon. Kasi magsalamin ka lang, liliwanag pa yung paningin mo, di ba? Kaya lang, kung wala kang pamili ng salamin, talagang may problema po tayo. At kung minsan, kagaya ka po kanina, bata pa lang si Sir Iris. Di ba? Hindi ba basa? Ano ba yung sulat ni Sir Rita? Malinaw naman, di ba? O yung Romeo Montoya. Tama po ba? Montoya po ba bilhin? Buti ako nabasa kong diretso. Wala na mata. So alam niyo po, napakaganda na maliwanag po yung mata. Sa paglalakbay lang dito sa ibabaw ng mundo, napakaganda na maliwanag po yung mata mo. Tama po ba doon sa mga nagbibiyahe? Sabi po ng iba, ayaw ko na ikaw magbiyahe ng gabi. Bakit? Malabo na ikaw yung mata ko. Baka ikaw mabangga pa ako, baka ikaw na-aksidente kasi malabo ikaw yung mata ko. Kaya napakahinga po na malabo yung mata. Mas lalo na sa pananaw po natin sa buhay. Kumusta po ba yung pananaw natin sa buhay? Halimbawa, bilang kabataan, ano ba yung pananaw mo sa buhay? Ikaw ba yung makakatapos ng pag-aaral? Ikaw ba yung magkakaroon ng magandang hanap buhay? Magkakaroon ng magandang kinabukasan? Yung po bang ganon? Yung po bang, yung ba, kumusta ba yung pananaw mo sa buhay? Bahala na. Kung mabuhay. Kung patay. Ganon ba? So alam niyo po ba tayo ay binibigyan ng Diyos ng magandang pananaw? Kasi hindi po natin yung pananaw po ni Apostol Pablo. Sa 2 Corinthians 4:18. Sabi niya po diyan, kaya nga ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita, sapagkat panagdalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Ang ibig sabihin po dito ni Apostol Pablo, nakatuon yung kanyang paningin doon sa mga salita at mga pangako ng Diyos. Napakalaga yung ating pamumuhay, paningin bilang isang mananampalataya ng Diyos, nakatuon doon sa salita at pangako ng Diyos. Yung po yung mga bagay na sabi nga natin, hindi natin nakikita yung kayang gawin ng Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin. Kaya ng sinabi niya, nasabi po doon, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan man. So dapat yun po yung ating maging pananaw. O yung sabi niya, ako yung isa sa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. O yung pong salitang pangako ng Diyos na ako yung Diyos na hindi nagbabago. Ako yung Diyos noon, ngayon, at magpakailan paman. Kasi kung doon nakatingin yung ating mga paningin sa mga salita at mga pangako ng Diyos, wala kang dapat na ikatakot sa paglakad mo ngayon 2024. Amen.
Kaya si Paul, ang sabi niya, sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Yun po yung mga pangako ng Diyos. Kaya kung marami kang pangako ng Diyos na pinangahawakan sa buhay mo ngayon 2024, magiging maliwanag yung takbo ng buhay. Yung pananaw mo sa buhay. Amen. Kasi yun po yung dapat maging pananaw natin, paningin. Kaya sa mga mananampalataya ng Diyos, hindi tayo nabubuhay sa mga bagay na nakikita lang, kundi nabubuhay tayo sa mga salita at mga pangako ng Diyos. Bagamat nandyan po yung mga bagay na nakikita natin sa buhay na ito. Kasi yung mga bagay na nakikita, ano yan eh? Negative to positive. Positive to negative. Yun po yung buhay na nakikita. May panahon na maganda yung buhay, may panahon na hindi maganda yung buhay. O kaya bilang tao, kung minsan may mga pagkakataon na kabiguan o kalungkutan, at kung minsan naman may kasiyahan at may kaligayahan. Yun po yung mga bagay na nakikita. Kaya kung po tayo didepende lang sa takbo ng ating buhay, may pagkakataon na sandali malungkot ka, sandali masaya ka, sandali malungkot ka, sandali masaya ka. Ganun po ba? So dapat yung tingin po natin doon sa mga salita at mga pangako ng Diyos. Amen! Para yung buhay natin, this year 2024, talagang masaya, masigla, at nandun po yung punong-puno po tayo ng pag-asa sa mga salita at mga pangako ng Diyos. Amen! At sabi nga ng Bible, yung mga bagay dito sa ibabaw ng lupa ay bawang naluluma at nawawala. Kaya kung doon ka lang nakatingin, baka mawala ka. Kasi nakatingin ka lang sa mga bagay na ikaw, Diyos, masagal, maganda. Tapos nakita ko, isang buwan lang nawala. Baka mawala ka, di ba? O kaya sa mga bagay na tinatangkilik mo sa buhay. Dito po kasi sa ibabaw ng lupa, sabi nga ng Bible, wala pong permanente. Nakadepende ka lang sa mga mahal mo sa buhay na nasa abroad. Like kung biglang nadawit po sila doon sa gera, so wala, uwi sila dito, di ba? Bawa doon sa kagaya mo doon sa lindol sa Japan. Like kung kasama po sila sa nalindulan, doon ka lang umasa. Doon ka lang nakatingin sa mga biyaya na pwede nilang ibigay. So, mawawala po siya, di ba? Kaya sabi nga, yung ating paningin, ituon po natin sa mga bagay na di nakikita. Ito po yung mga salita at mga pangako ng Diyos sa buhay po ng isang mananampalataya po ng Diyos. Kasi yun po yung maganda nating maging panghawakan sa buhay natin para patuloy tayong lumakad at mamuhay sang-ayon sa kalooban po ng Diyos. Pangatlo, sa ating pananalita. Sabi nga, tuloy-tuloy na pagbabago sa ating pong pananalita. Alam niyo po ba, napakahalaga yung sinasabi po natin. Ito daw po yung ating declaration of faith. Kung ano daw po yung sinasabi mo, lagi, yun daw po yung magaganap sa buhay mo. Kapag sinasabi mo laging doon sa anak mo, anak, kaganda mo. Yung anak mo, di ba kaganda? Kapag sinabi mo sa sarili mo, buwak-buwata ako. Buwak ko ka. Amen. Kasi nag-ano yun eh. Nagbibigay po ito lang ano sa iyo eh. Motivation. Para babago yung takbo ng ating buhay. Ayaw kung kuha tama ni Wanda. Libre naman, di ba? Wala namang bakit. Pasipin mo na lang sa isang babae, hey anak, gumaganda ka ngayon na. Yung anak mo, kung dati madalang mag-supply, lagi mag-supply. Kasi sila sabi mo, gumaganda. Di ba? Dati hindi nag-aayos, ngayon nag-aayos kasi sila sabi mo, gumaganda. May ano po yun eh, may power po yun. Amen po ba daw? Kung sinasabi mo lagi na, asenso yung buhay ko, asenso po yung buhay natin. Kung sinasabi mo lagi na yayaman ako, yayaman ka. Amen. Yung pagka sinasabi mo,
Mamamatay na tao talagang mahirap. Mamamatay ka talagang mahirap. Amen. So, ayusin po natin yung ating pagsasalita. Okay, sa Matthew chapter 12. Tama? 12:35. Sabi po diyan, mabuti ang sinasabi ng mabuting tao, sapagkat puno ng kabutihan ang kanyang puso. Masama ang sinasabi ng masamang tao, sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. So, alam niyo po ba, napakaganda po nito. Kapag yung tao talaga puno ng kabutihan, yung sinasabi niya, parang mabuti. Pero yung tao kapag puno ng kasamaan yung kanyang puso, talagang lalabas po yun. Nakakita na ba kayo ng gano'n? Yung taong galit, lahat ng lumalabas sa kanyang bibig talagang masama. Pangit. At hindi po masarap sa pakinig po ng tao. Pero kapag yung tao, tama po yung kanyang puso, lahat ng lalabas sa kanyang puso mabuti. Kaya dapat yung puso natin laging ano po yan? Malinis. Amen. Bago yung lalabas, mabuti. At sabi nga ng Bible, lagi po nating sinasabi ito, maganap sa iyo ayon sa iyong pananampalataya. Kung ang puso mo ay puno ng kabutihan, kabutihan ang lalabas sa buhay mo. Kung ang puso mo puno po ng salita ng Diyos, lahat ng mabubuting bagay ang lalabas sa ating mga lahat. Nandun po yung laging positibo po tayo. Di ba yung mga taong positibo, lagi nagsasabi, may awa ang Diyos. Walang mahirap sa Diyos. Walang imposible sa Diyos. Tutulungan tayo ng Diyos. Pagpapalain tayo ng Diyos. Bakit? Puno ka ng pananampalataya sa puso mo eh. Pero kapag wala po dyan, walang lalabas dyan. Amen. Kaya dapat yung pananalita natin talagang nababago puso. Kung dati yung mga pananalita natin, madami pa yung lumalabas na pangit. Ngayon, bawasan na po natin. Dagdagan po natin ng mabuti. Amen. At lagi po natin sinasabi, kung wala ka din po sasabihin mabuti, masama, huwag ka na magsalita. Para hindi naman po tayo makasakit po ng damdamin ng ating lalo na po sa kapag po nag-aaway po yung dalawang tao. Siyempre, nagsalita yung isa, ikaw naman, tumahimik ka na. Kasi po, kapag sinalubong mo yun, palagay nyo kaya, may mabuti po bang idudulot? Wala. Ang mangyayari nun, hiwalay. Yung puti sa adik ko to. Mabuting, gano'n na lang, di ba? Eh kung hiwalay mo na ng tulugan, yung mag-asawa, wala po ng kibuan. Bakit? Eh kasi sinalubong mo alam mo namang mainit. Ang temperature po niya, 80. Abay, salubungin mo kayo. Uuso kayo pa kayo, di ba? So, alin po natin? Sabi ko nga, matuto po tayong magkaroon po ng magandang pananalita. Kaya lang, malungkot po nung kasi kung minsan, sasabihin sa iyo, ba't di ka umigil po? So, maganda. Alam po natin yung tamang pananalita. Kasi, yun po yung maganda. Sabi dito, mabuti ang sinasabi ng mabuting tao sapagkat puno ng kabutihan ang kanyang puso. Kaya kapag po yung tao maka-Diyos talaga, yung lalabas sa kanyang pananalita talagang magaganda. Amen. Amen. At pinanggit pa rin po ni Apostol Pablo sa kalat ng Efeso sa pananalita. Sabi niya dito, sa halip, sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, tayo'y dapat maging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo nating lahat. Sabi niya dito, sa halip, sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig. So, napakalaga daw po sa buhay natin yung pong pagsasalita daw po ng katotohanan. Amen! So, kung di naman po totoo, huwag mo na sabihin.
Naniwala tuloy sa iyo yung tao. Ay, nakakita ako ng ahas, kalaki. Kaya pala gano'n lang kalit. Yung po bang gano'n? O kaya nagkwento. Napakinggan mo, ganito lang. Tapos nung magkwento ka, napakahaba. So kung di daw po totoo, wag na daw po nating sabihin. Amen! Para daw po, sabi dito ng Biblia, tayo dapat maging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo nating lahat. Maging katulad daw po tayo ng Panginoon. Yung Panginoon po kasi, nung nagsalita po siya, na nabuhay dito sa ibabaw ng lupa, pawang totoo. At yun daw po yung maging modelo po natin bilang isang mananampalataya po ng Diyos. Kapag hindi po totoo, wag na po natin sabihin. Amen! Para lang ma-impress yung ibang tao. Kaya nga po kung minsan may sinasabi yung ibang tao, nagdala ka ng pantusok. Kasi kayo sinasabi niya, hangin, hindi totoo. So, alam niyo po ba, alam naman po ng tao kung ikaw ay nagsasabi ng totoo o hindi. Tama po ba doon? Kaya mahalaga sa pagsasalita daw po natin, magsalita na daw po tayo ng totoo. Iwasan na po natin yung mga maling salita. Kasi hindi daw po siya makakatulong sa buhay natin. Sa Bible, may nabasa po akong talata sa aklat po ng Marcos. Sabi niya doon, kung magsasalita kayo, sabi po doon ni Jesus, ay kung oo, ay oo. Kung hindi, ay hindi. Yun lamang po. Kapag sinabi mong oo, oo talaga. Kapag hindi, hindi talaga. Kasi mula doon, makikilala ka ng mga tao na iyo pong nakakausap. Yung Pilipino po kasi iba. Nasaan ka na? On the way na. Maliligo pa lang pala. Kaya ibig sa dalawang tao, hey, malapit na pala, malapit na. On the way na daw. Hindi daw pala totoo, on the way, maliligo pala. Tanggalin na po natin yun. Amen? Magbago na daw po tayo ng pananalita. Kapag sinabing on the way, talagang tumatakbo ka na malapit ka na. Yung po kasi yung Pilipino, pag sinabi alas 4, alas 5 kaya. Kaya dito sa church, sinisigaw po namin yung 7:30 start talaga. Kaya yung mga music, sabi po nila, 7:20, kinakailangan nag-prepare pa. Pag wala, magwawalis. Maglilinis ng church. Maganda ka yan. Alam niyo po ba kasi, pag nabago yung kaisipan mo, mapapago na po yung takbo ng ating buhay. So susunod, ayaw pa na talaga mali. Nakatalim sa isip mo yun. Dahil nakatalim sa isip mo, so susunod, hindi ka na din. Amen. Kaya mahalaga po yung pamumuhay, yung ating pong pagsasalita. Kinakailangan maging makatotohanan po tayo. Kasi hindi ka naman po una, lalo na po sa gawain ng Diyos, hindi ka naman po sa tao nagsasalita. Nagsasalita po tayo sa Diyos. Amen. Amen. Kapag sinabi mong Amen, talagang totoo po yun, 100%. Sa Diyos po tayo nagpupumit, hindi po sa tao. Kapag sinabi mong oo, lalo na po sa loob ng church, oo talaga. Hindi po talaga hindi. Sabi nga po doon sa mga Ngaral, chapter 7, sabi niya, mag-ingat ka sa pagpasok sa tahanan ng Diyos. Huwag kang bigla-bigla sa iyong mga pangako. Sapagkat siya'y nasa langit, ikaw ay nasa lupa. Sa alalaw, mangangako ka, tapos hindi mo naman pala ito tutuparin. Sa ganyang paraan, galit na galit ang Diyos, at kaya hindi kanya pagpapalay. So, kinakailangan daw po sa pananalita natin, talagang maingat po tayo sa Diyos. Amen! Kasi sa Diyos po tayo nagsasalita eh. Hindi naman po sa akin. Kung sa akin lang, hindi ko naman po alam yun eh. Subalit yung Diyos, alam po niya yun. Yung sinabi mo, alam po ng Diyos yun. Kaya mahalaga, mag-ingat po tayo. Kung mangangako ka, tutuparin mo naman. Amen! Amen!
Kapag sinabi, Lord, talagang this year, 2024, hindi na po ako a-absent sa'yo. Ito pa rin yun. Amen. Sinabi mo sa Diyos ko sinabi yun, hindi po kay Father Pai. Hindi po kay Sister Lynn, hindi po sa Diyos po natin sinabi. Kasi yun po ay hindi po sa tao, kundi ang gawain po ay sa Diyos. Kaya napakalaga yung pagsasalita po natin. Sabi nga, magsalita na daw po tayo sa katotohanan. Totoo na po talaga. Kung medyo dumadaplis ka kung minsan ngayon, iwasan mo na pong dumaplis pa. Amen. Kasi ang mahirap po doon, nagsasalita ka na po ng totoo, ayaw pang maniwala sa iyo nung tao. Hindi ka, totoo na yung sinasabi ko. Kasi nung nagdaan, hindi pala totoo. Kaya ngayon, pilit-pilit po na natutunay yung sinasabi ko, ayaw pa maniwala. Kasi nasira na nga po yung ating pong pananalita. Hindi, saglit, ganito. Tatanong ko muna kay ito hindi magsisinungaling eh. Tatanong ko muna kung totoo yung sinasabi mo. Napakahirap po ng ganon. Di ba? Kaya ako minsan, doon po nakikilala yung pagkatao ng isang tao. Yung po ba, kagaya po kahapon, bagamat sabi ko wala po ako sa meeting po ng mga magsasaka. Yung pong ating kapitan, saka po yung dating kapitan, nag-set po sila ng meeting. Di ba lang kung alas 8. So, alas 8 ata yung sinet po nilang meeting. Nanawaga sa mga magsasaka, may meeting po tayo ng alas 8. Alam nila kasi Filipino time. Tapos na daw po yung meeting, may dumadating pa. Ay, tapos na mo ba? Oo, tapos na. Kasi Filipino time po sila. Ang malungkot po doon, hindi nila napakinggan yung meeting. Kasi bakit? Late po sila eh. Sino po yung lugi? Sila. Kung pupunta ka na rin, sabi ko kung ayuda lang yun. Pag sinabing alas 7, anong oras? Natutulog pa yung natutulog pa yung nandun na yung mga tao. So, tama po natin. Amen? Tama po natin yung buhay natin ngayon, 2024. Sabi ko kinakailangan may pagbabago na nagaganap sa takbo ng buhay natin. Una nga po, balikan ko lang una sa ating kaisipan. Maganda yung kaisipan natin, maging kaisipan po ng Diyos. Pangalawa, sa ating pong paningin. Kinakailangan yung paningin po natin, pananaw natin sa buhay, maliwanag, at nakadepende po yan sa salita at mga pangako ng Diyos. Pangatlo, yung pananalita. Mahalaga na yung pananalita po natin ay maging tama at maging maayos at maging totoo at kalooban po ng Diyos. Panghuli, yung ating pamumuhay. Nasabi na dito, sa pamumuhay po natin, nasabi dyan, ngunit higit sa lahat, bigyan ninyong halaga ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa Kanyang kalooban. At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Sabi dito ng Bible, at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban. Napakahalaga yung pamumuhay sang-ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi po sa kalooban po ng tao, hindi po sa sistema po ng mundo, kundi pamumuhay sang-ayon sa kalooban ng Diyos. At kapag yung tao namuhay sang-ayon sa kalooban ng Diyos, ang sabi dito ng Biblia, at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Kaya ang nasailang po pala ng tao upang patuloy na pagpalain pa ng Diyos yung buhay niya, yung pamumuhay sang-ayon sa kalooban ng Diyos. Kasi yung mundo, iba po yung sistema ng pamumuhay. Madami po dyan sa pamumuhay po ng mundo yung salitang shortcut. Nagmamadali. Yung Diyos may tamang panahon sa lahat ng bagay. Nakita mo ba natin yung sistema ng mundo? Kaya po yung mga gusto po ng sistema po ng mundo, instant. Mabilis. Dati, pinakailangan mag-ano ka pa ng kape, diba? Sa kape na lang. Kailangan maglagay ka ng sukan, maglagay ka ng kape, maglagay ka ng gatas, pero hindi na. Isang bus na. Instant.
Sure ka, di ba? Kaya instant, pakaitik, nagtapa. O dati yung mga magulang natin doon, ay maglaga kayo ka ng dahon ng ng bayabas. Saka nagyamoy ka ng dahon ng ano ba, yung bebano. Maganda kayo sa sa kitchano ka. Ay, hindi ka. Bumili na lang sa jeans. Hindi alam yung epekto nun sa katawan. Sinisiwa ko yung ating mga biluka. Kaya yung bato. Madahil po kasi yung sistema po ng mundo na sure ka. Pero yung Diyos gusto niya yung tamang sistema ng pamumuhay. Sa buhay po natin, bilang mga mananampalataya ng Diyos, lagi sinasabi ng Bible, ang Diyos nakadepende sa kanyang mga salita. Kapag sinusunod mo yung salita ng Diyos, kasunod din po nito yung mga pangako ng Diyos. Bagamat sabi nga pinagpala na po tayo ng Diyos, pero nandun pa rin po yung palatuntunan ng Diyos kung paano po tayo patuloy na pagpapalain pa ng Diyos. Kasi kapag mali. Pag tama. Tama po ba yun? Yeah. Sa mundo po kasi yung tama, pwedeng mali. Yung mali, pwedeng maging tama. Lalo na kung sa mga abogado, pag magaling yung abogado mo, di ka palilya, sabi po nila, ay, panalo na kayong kaso mo. Yung baloktot, nagiging tuwid. Yung tuwid, nagiging baloktot. Yung po yung mundo. Pero tayo, bilang mga mananampalataya ng Diyos, sabi dito, ng Bible na binabasa natin, ngunit higit sa lahat, bigyan ninyong halaga ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay. Alam niyo po ba, iba po yung kaparaanan ng Diyos, iba po yung kaparaanan ng tao. Iba po yung kaisipan ng Diyos, iba po yung kaisipan ng tao. Ang Diyos, hindi po niya sisirain yung kanyang salita. Kapag sinabi ng Diyos, gagawin niya. Kapag ipinangako ng Diyos, tutuparin niya. Kaya yung pamumuhay natin bilang mga mananampalataya ng Diyos, hindi tayo nakasalig sa pamumuhay po ng mundo. Ilagay po natin ito sa tamang sistema po ng pamumuhay. Amen! Amen! Upang yung mga tao na hindi mananampalataya ng Diyos, mananampalataya sa Diyos. Na nakita nila ba? Iba ka talaga yung namumuhay sa kalooban ng Diyos, pinagpapala ng Diyos. Madami po mga tao na umunlad sa libong paraan. Pero pagdating sa dulo, kasawian yung kanilang naging buhay. Wala pa ako nakita na sa una, gumawa sila ng mga kalokohan o kamalian, umunlad, pero pagdating na ako, nakita ko, saklap ng buhay. Subalit yung mga tao na lumakad at namuhay sa ayon sa kalooban ng Diyos, sila po yung mga tao pinagpala ng Diyos hanggang sa dulo ng kanilang buhay. Kasi totoo po yung salita ng Diyos. Totoo po yung mga pangako ng Diyos. Kaya mahalaga, makita natin yung tamang pamumuhay. Ano pa yung sinasabi dito ni Apostol Pablo sa sa 1 Corinthians 7:35? Ang sabi niya dito sa mga mananampalataya, sinasabi ko ito upang matulungan kayo. Hindi ko kayo hinihigpitan. Ang nais ko'y maakay kayo sa maayos na pamumuhay at nang lubusang kayong makapaglingkod sa Diyos. So sa buhay po natin, bilang mga mananampalataya ng Diyos, sinasabi ko ito upang matulungan kayo. Hindi ko kayo hinihigpitan. Ang nais ko'y maakay kayo sa maayos na pamumuhay. Hindi po namin kayo hinihigpitan. Ang gusto lamang po namin ay matulungan kayo at maakay kayo sa maayos na pamumuhay. Yung pamumuhay po natin, napakahalaga po niya. Kung paano ka nabubuhay bilang isang mananampalataya po ng Diyos. Kasi kung ang buhay po natin, panay likod din po yung magaganap sa buhay natin. Pag ang buhay mo, tuwid po yung magaganap sa buhay natin. Amen! So kung yung mga bagay na hindi tama, itama na po natin. Amen po ba doon?
upang maakay po tayo sa maayos na pamumuhay. Kasi yun po talaga yung nais ng Diyos eh. Yamang tayo ay binago na ng Diyos, kinakailangan mabago po yung takbo ng ating kaisipan, mabago po yung ating pananalita, mabago po yung ating pananaw, mabago po yung ating pamumuhay. Kasi sabi ko nga, hindi na po instant, 24 hours, na bago ka, may proseso po yan. Kaya, habang nakikinig ka ng salita ng Diyos, inaayos po ng Diyos yung buhay natin. Kaya yung pamumuhay po natin, inaangay lamang po tayo upang maging maayos yung ating pamumuhay. At nang lubusan kayong makapaglingkod sa Diyos. Sabi po dito ng Bible. Sabi ko nga, kung makakabuti lang sa katawan ng tao yung nagbibisyo, magbisyo ka na magbisyo. Kaya lang, kung sa tingin mo, hindi siya mabuti at nakakasama sa buhay mo, dapat tinitigilan na po natin. Amen! Si Pastor naman, pinakikilawan pa kayong bisyo mo. Inaakay lamang po namin kayo sa maayos na pamumuhay. Amen. Yeah. Kasi mahirap na lang po yung sabihin niyo, ay masama. Pastor, tama pa rin yung sinasabi mo, masama pala talaga. Wala na, mamamatay ka na. Dapat, hindi ka na nagkasakit, di ba? Lahat po kasi ng bagay dito sa ibabaw ng lupa, may epekto sa buhay ng tao. Bawal. Yun sa pagkain lang. Sabi ng doktor, bawal na po sa inyo yan. Iwasan na po ninyo yan. Para yung pamumuhay, yung buhay po ninyo, maging malusog, maging malakas pa. Sabi po ng tao, ay may gamot naman. Bahala. Kaya ako may doktor, para ayusin po yung buhay natin eh. Tulungan po tayo mabuhay na maayos. Amen. At kaya nga po may salita ng Diyos para akayin po tayo sa tama at maayos na pamumuhay. Amen! Kasi kung wala lamang pong gospel, okay lang yung buhay natin. Kaya lang, may palatutunan po yung Diyos. May standard po yung Diyos na dapat po natin gawin at sundin bilang isang mananampalataya po ng Diyos. Kaya ang topic nga po natin ay tuloy-tuloy na pagbabago. Upang yung buhay natin maging palapit ng palapit sa kalooban po ng Diyos. O maging, sabi ko nga, kung dati yung liwanag po ay, yung ilaw po natin ay, bawa, 25 watts lang yung liwanag po, ngayon 50 watts na. Ibig sabihin, yung buhay Kristyano po, nagliliwanag na talaga. Ay, alakin na kayang pagbabago na naganap kay brother, ay sister. Dati ka pagkagising sa umaga, maingay, ngayon tahimik na. Di ba napakalaking bagay no? Talagang buhay yung Diyos nila, nagbabago. Pero 2022, maingay ka na. 2024, umiingay ka pa. Diba? Parang walang pagbabago. Kung dati, 2023, medyo masungit ka ngayon, lalo ka sumungit. Pa hindi yata tama. Yung pagdalo mo sa gawain ng Diyos, di ba? Dapat mabait ka na ngayon. Amen! So, napakahalaga. Sabi nga dito, sinasabi ko ito sa inyo upang matulungan kayo, hindi ko kayo hinihigpitan. Ang nais ko ay maakay kayo sa maayos na pamumuhay at nang lubusan kayong makapaglingkod sa Diyos. Yung goal po ni Apostol Pablo, bago po sinabi po ito, yung Matthew 7, talagang madami po siyang ibinahagi sa mga mananampalataya ng Diyos. Ipinaunawa niya yung mga dapat na maging buhay at pamumuhay bilang isang mananampalataya po ng Diyos. Yun po kasi yung tama at mabuti sa buhay natin. Kasi kung di mo paalalahanan yung tao na masama pala, ba, masama yan, sister, masama yan, hindi siya maitutuwid eh. Subalit kung pinapaalalahanan po natin siya na iaayos at nakakay po natin sila sa maayos po na pamumuhay at patuloy na makapaglingkod sa Panginoon. At last verse, sabi dito sa 1 Thessalonians ay Timothy 4. Sabi dito sa aklat po ng Timothy, sa pagsasanay ng katawan ay mayroong ding pakinabang. Ngunit, ang mga Diyos na pamumuhay ay mapapakinabangan sa lahat ng
paraan. Sabi dito, mapapakinabangan sa lahat ng paraan. Sapagkat ito'y may pangako, hindi lamang para sa buhay na ito ngayon, kundi maging sa buhay na darating. Yung pamumuhay ng mga Diyos ay malaking pakinabang sa lahat. Kaya yung mga Diyos na pamumuhay, napakahalaga po nito. Sabi nga, sa ating pong kaisipan, na mga Diyos na kaisipan, mga Diyos na paningin, mga Diyos na pananalita, mga Diyos na pamumuhay, malaki po yan pakinabang sa buhay natin. At sabi nga ng Bible, sa lahat ng paraan, sapagkat ito'y may pangako. May pangako po ang Diyos dyan. Habang ginagawa natin, sinusunod natin yung kalooban ng Diyos, may pangako ang Diyos. Sabi niya dito, hindi lamang sa buhay na ito ngayon, kundi maging sa buhay na darating. Maging sa buhay na walang hanggan na pangako sa atin ng Diyos. Kaya sa buhay po natin, bilang isang mananampalataya ng Diyos, patuloy na tuloy-tuloy tayong baguhin ng Diyos mula po sa ating kaisipan, sa ating mga paningin, sa ating mga pananalita, sa ating pamumuhay, upang tayo po patuloy na maging kalugod-lugod at kalugod-lugod sa paningin po ng Diyos. Amen!